Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea, when along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he goes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply. My Lord, reach out and touch the Lord as he goes by. Muli ng Diyos, isang magandang biyernes sa inyong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Napakagandang araw para purihin at pasalamatan ng Diyos na buhay. So this is our Friday edition ng ating programang The Master's Touch. At salamat sa biyaya ng Diyos. Kahapon ay maluwalhati natin naiatid si Brother Rudy Sarte at siya po ay nakahimlay na po sa Providence Park. At sa Sarte family, patuloy tayong dumadalangin ng kalakasan, ng biyaya, maging sa pamilya ni Pastor Joel Serrano na namayapa naman din po ang kanilang mahal na ina, mga kapatid. So magandang umaga sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating tagapakinig sa buong mundo through our online program. So tayo muna ay manalangin sa Diyos upang hingin natin ang paggabay ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa umagang ito, salamat. Muli na naman kaming dumating sa huling yugto ng week na ito, Diyos. Patunay na kami po, Diyos, ay yung iningatan at patuloy pong ginagabayan. Muli mong pagpalain ng aming isang oras sa pagpoprograma dito po sa online broadcast over Kakampi upang sa gayon ay mapagpala ang aming mga tagapakinig, lalo na po ang nais po ng direksyon sa iyo pong buhay, Panginoon, o sa kanilang buhay. Father, I bless our country, sa lahat po ng naabot ang aming programa. Sila po ay yung patatagin, palakasin at patuloy na pagpalain. At sa pamamagitan ng programang ito ay lagi po kaming magbunga at magkaroon ng tagumpay. Salamat po sa iyong biyaya. Ito po aming dalangin, Panginoong Jesus. Amen and amen. So magandang umaga sa inyo lahat. Happy listening, Brother JP Villaluz, dyan po sa Villa Arevaloville, o mga kapatid, Arevaloville Resort, dyan po sa lugar ng Alabang. Happy listening, Pastor Eleno Boy Despe, Sister Nopa, Sister Asenet Miral Sanchez. Thank you for listening. Kahit nasa school yata kayo o may program, ay patuloy kayo nakikinig. Hello, Brother Darrell Alferez, Sister Sally Bautista. Thank you po sa inyong pakikinig. And of course, si Sister Rodessa Anyasco, na malapit na rin po ang kabuhayan. So, salamat sa biyaya ninyo. So, kayo po ay mag-wave or mag-shoutout kung nais nyo po may batiing birthday, meron po mga wedding anniversary, so ano mga halagang mga
paalala. So bago tayo magpatuloy, makinig muna tayo ng isang papuring awit, Omnipotent, mga kapatid. Put your hands together. I know that you are God. I know that I am not, so I give it all to you. Jesus, I have no doubt that you're gonna work it out, so I give it all to you. I have come to understand you have all power in your hands. Omnipotent, it's evident. Everywhere I look, I see that you're all powerful, supernatural. You deserve my everything, so I will lift you high, magnify, glorify my El Shaddai. You are my everything. Na 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 na. Oh, I know that you are for me. I know you're working on me. I give it all to you. Through every situation, you know what's best for me, so I give it all to you. 'Cause I give it all to you. And when I cannot see your hand, I'll still trust your perfect plan. Omnipotent, it's evident. Everywhere I look, I see that you're all powerful, supernatural. You deserve my everything, so I will lift you high, magnify, glorify my El Shaddai. You are my everything. Yeah, omnipotent, it's evident. Everywhere I look, I see that you're all powerful, supernatural. You deserve my everything, so I will lift you high, magnify, glorify my El Shaddai. You are my everything. Hallelujah. You are my Adonai. Jesus, be lifted high. I'll praise you with my life. You are my everything. You are my Adonai. Jesus, be lifted high. I'll praise you with my life. You are. Sing, you are my Adonai. You are my Adonai. Jesus, be lifted high. I'll praise you with my life. You are my everything. We lift you up, you're holy. We lift you up, you're holy. We lift you up, you're holy. Holy. And we're gonna lift you higher. Higher than ever before. Holy. We lift. God, we lift your holy name. God, we give you all the glory, and we give you all the honor. We lift your holy name. Come on, somebody lift him up right now. Say, you're the only one that's worthy, the only one who deserves it. We lift your holy name. We lift you up, you're holy. We lift you up, you're holy. We lift you up, you're holy. You are my everything. Hallelujah. God, we love you. We glorify you. Lord, we praise your holy name. Come on, somebody ought to just get outside of Praise God, we're here to glorify. Purihin ang Panginoon, no? Grabe pag sinisimulan natin ang bawat araw na tayo'y nagpupuri at tayo pinagpapasalamat sa Panginoong Diyos na buhay. So napansin nyo, nagbabago yung ating background sa likod, ano? Ngayon ay umuulan ng mga bituin. Ayan. So bituin na lang sabihin natin kaysa sabihin yung isang familiar na word ngayon, baka sabihin nila ay nagpo-promote tayo ng isang katagan. No, bituin na lang. Mga bituon, mga igsuon, di ba? So, salamat sa umagang ito mga kapatid. Binabati po natin ang lahat pong patuloy nakikinig, sila Brother Edgar,
Sila Pastor Glenn Wawelda, magandang umaga sa inyo dyan, sa mga kapatiran natin sa Cavite. Si Pastor Carlito Basalo o Brother Carlito Casalo, thank you for listening sa oras na ito. Mr. Marife Añasco Morales, nakita ko rin kanina si Brother Darrell Castillo Alferez, salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay. At sa mga iba pang mga kapatid natin, just wave, shout out, kung may mga gusto kayong ipabati na mga may birthday, ay nais natin silang mabigyan ng kasiyahan mga kapatid na marinig man lang nila yung kanilang boses na binabati mga kapatid. So sa oras na ito ay patuloy po tayong nag-aanyaya sa mga gawain na atin pong patuloy pong pinopromote. No? Una sa lahat, binabati natin patuloy ang Jesus Christ is the Prince of Peace Fellowship Church under Pastor Raquel Sarte. Nakakatuwang pagmasdan kahapon na bagamat sila po ay naghatid sa uling hantungan, ay sila po ay makakitaan nyo po ng isang mananampalatayang maligaya sapagkat alam nila ang pansamantalang pagpanaw ay sabihin natin para lamang sa laman, ngunit ang kaluluwa ni Tatay Rudy ay buhay magpakailanman. So another thing, si Pastor Roland Galang mga kapatid ng UPC Bistekville 2 sa May Looban, Barangay Kaligayahan. So kayo po ay patuloy pong magantabay sa mga lugar na mga nababanggit. Hello, happy listening, Sister Ellen Hunyo. Kamusta na kayo, Sister Ellen? Amen. At binabati rin natin ang mga kapatiran sa lugar po ng Giginto, Bulacan under Pastor Fidel Eriher. At yan po yung nasa number 69 Mercado Street mga kapatid sa lugar po ng Giginto, Bulacan. And of course, Pastor Arnel pangalan nun, mahirap talaga minsan na nag-senior woman. Pastor Arnel Romero, ayan, ng Malanday Church o Malanday Apostolic Christian Fellowship na matatagpuan po sa lugar po ng 525 building kung saan doon po sila sumasamba sa may lugar po ng MacArthur Highway sa lugar po ng Malanday, Valenzuela City. And of course, ganyan din po mga kapatid, binabati natin ang House of Worship under Pastor Gilbert Hapin, no? Nasa number 2021 Anakbayan Street, San Andres, Bukid, Manila. And then Pastor Sael Anota ng Gift of Christ or Temple, Grace in Christ Fellowship Temple. Dito lang po yan sa malapit po sa MCK Diamond Building sa Arnaiz Avenue, Libertad, Pasay City. At salamat po sa biyaya ng ating pong Panginoon. Yes, binabati natin Pastor Glenn Wawelda, UPC Bukandala Faith Center. Pastor, pagpalain ng Diyos ang ating gawain dyan sa lugar po ng Cavite, ang Bukandala Faith Center. Maganda Pastor, sa susunod ay bigyan mo kami ng complete address para magawa natin ng slide. Of course, si Pastor Dalson Siganay ay sa may UPC Lingunan mga kapatid, Phase 5, Asunsonville, sa may Lingunan mga kapatid. Nariyan din po ang kanyang number. Oh, happy listening, Brother Arthur G. Brother Arthur, kamusta kayo dyan? Kamusta na ang iyong mother? Si Brother Freddy Igalion, salamat po sa inyong patuloy po na pakikinig. Loobin ng Panginoon, Brother Arthur, nandiyan kami sa lugar ng Samar sa Abril, mula April 1 hanggang 27. Then uwi kami ng, 26, then uwi kami ng 27 para po sa Asia Pacific Youth Conference. So grabe no, napaka-excited na po ng mga kapatiran, lalo na po mga kabataan, na lahat ng kabataan mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa karatig mga bansa ng Asia Pasipiko ay maggagather po dyan mga kapatid. Of course, kami rin mga pastor excited dahil gusto natin ma-meet ulit. Na kumaga, bitin yung Davao Conference mga kapatid, parang ang bilis namin nakauwi. Ganun pa man ay salamat sa biyaya ng Diyos. Hello, Sister Josephine Tolentino, salamat sa pakikinig. Si Sister Anggi Serrano ng Lawak, Pangasinan, pagpalain kayo dyan ng Diyos, pamilyang Serrano, sila Tatay Pablo, sila Nanay Norma, sila Sister Christine, at ang kanyang mga anak, si Sister Julian, at ang kanyang mga anak, si Sister Janice. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Of course, salamat po sa patuloy ng pabiyaya ng Diyos sa inyong pong pamilya na naabot po. So, sa oras ito, tayo po ay di na muna magtatagal upang sa gayon ay dumako na po tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Kung meron po kayong mga prayer request, ilagay nyo lang po sa ating screen dahil ang ating technical group assisting si Sister Alice, siya po ang nagtitig ng ating mga prayer requests and then we could pray it over the air. Hello, Pastor Dick Pablo, salamat sa Panginoon. So, kayo nila Pastor Connie,
Diyan po sa Nanaragan, Balisteros, Cagayan, ang kanilang gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan, mga kapatid. Alright, so dadako na po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Ang mensaheng ito ay pahapiyaw ko pong naibahagi sa pinakatinatawag nating memorial service doon po sa St. Peter kahapon. Bagamat ito po ay maikli, ay ating munang pinagkasa, ayon sa oras na nalalabi. Pero ngayon ay nais ko po ito mabigyan ng pansin sapagkat ito po ay isang bagay na from time to time ay mararanasan natin, pero kailangan din nating maging matibay at matatag kapag dumarako tayo sa ganitong mga kapanahunan. Aklat po ng 1 Kapitulo 16, talatang 13, patuloy. Ganito po ang ating mababasang bahagi ng salita ng Diyos. John chapter 16, verse number 13, hanggang sa pilipang talata na mababasa natin. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sabagat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo ipahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay sa akin, kaya sinasabi ko na siya'y kukuha na nasa akin at sa inyo ipahayag. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Ang ilan sa kanilang mga alagad nga ay nangag-uusap-usapan, ano itong ibig sabihin niya sa atin? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita, at sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Sinabi nga sa kanila, mga kapatid, ano nga itong sinasabi niya, sandali na lamang? Hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya, natatalastas ni Jesus na kanyang ibig nilang itanong at sa kanya'y sinabi, nangagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi, sandali na nga lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Darapwat ang sanglibutan ay mga gagalak, kayo'y mga lulupaypay. Darapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, ang salita po ng Diyos na ating bubulayin, mga kapatid, ay isang mahalagang pagkaunawa ng mga bagay na magaganap sa ating mga buhay. Sa pagkatandaan natin, maraming bagay dito sa mundong ibabaw ay temporaryo lang. Not everything will stay permanent. Every living thing will die. Everything that exists ay posibleng tumigil sa pag-iral. At ngayong umaga, hayaan niyo po na ako po'y magbahagi ng salita po ng Diyos na nagsasabi, mga kapatid, it's hard to say goodbye. Mahirap magpaalam. Ayan ang ating paksa ngayong umaga. Nawa ang salita ng Diyos ay magpala ng iyong puso as we meditate on this message this morning. Again, ang ating paksa, it's hard to say goodbye. Isang bagay po ang dapat natin maunawaan, mga anak ng Diyos, sa araw na ito, na ang pagpapaalam ay isang mahirap na bagay sa ating buhay. Ika nga, we are always faced with the reality na tayo po ay palaging nagpapaalam o nakakaranas magpaalam sa iba't ibang sirkumstansya ng atin pong mga buhay. Halimbawa, tayo po'y nagpapaalam kapag merong isang mahal sa buhay ang namayapa. Kaya ang tawag yan, nagpaalam na si ganito, nagpaalam na si Tatay Rudy. Ibig sabihin, hindi na natin siya makakasama ng matagal pang panahon. Ang iba naman, pag sinabing pagpapaalam, ay tumutukoy naman ito. Halimbawa, natapos ka na sa isang trabaho. O dili kaya lumipat ka sa ibang lugar because of your promotion. O dili kaya ikaw ay nag-retire. Yan po ay isang uri din ng pagpapaalaman. Kaya nga ang ginagawa ng malapit ng magtapos sa kanyang trabaho o dili kaya siya po ay lilipat sa ibang lugar, ay nagpapadispedida siya upang sa gayon ay mayroong maayos na pagpapaalaman at ika ngay magkakaroon po ng maayos na pagkilala ng kanyang mga ginawa, whether it is a company, whether it is a church, o dili kaya, mga kaibigan ko at mga kapatid, isang mahal sa buhay na pinagpahinga na ng ating Panginoon. It's hard to say goodbye, mga kapatid. Kapag ang isang mahal natin sa buhay ay aalis sumandali at siya po ay pupunta sa ibang bansa. Madalas ko pong naririnig
At ako man mismo, naranasan ko sa aking magulang dahil ang father ko ay napakatagal naging OFW. Ang sabi ng mga lumalabas ng bansa para magtrabaho ay kapag pumapasok sila ng airport ay hindi na po sila lumilingon sa kanilang pamilya. Sapagat kapag sila po ay lumingon, baka hindi na sila tutuloy dahil alam nila yung tinatawag na sakripisyo na mawalay sa kanilang pamilya ng matagal na panahon. Nariyan pa po yung tinatawag nating homesicknesses. Kaya isang bagay po yun na iniinda ng isang umaalis pansamantala. Mahirap magpaalam sa isang OFW at maiwan ang kanyang pamilya dito sa bansa. Pero may dahilan kung bakit kailangan siyang magpaalam o dili kaya ay umalis. Mga kapatid, sa ating teksto ngayong umaga ay dapat yung maintindihan ng isang katotohanan ng buhay. Na walang duda ang ating Panginoong Jesucristo, mahal na mahal niya ang kanyang iglesia. Mahal na mahal po niya ang kanyang mga tagasunod. Mahal na mahal po niya ang kanyang mga disipulo. At kung makikita niyo to the point, He sleeps with them, He eats with them. At minsan hindi iniwan ng Panginoong Yesus ang kanyang mga anak na nandito po siya sa kalupaan, mga kaibigan ko at mga kapatid, sapagat siya po ay Diyos na kailanman ay mananatili ano pa man ang mangyayari sa ating mga buhay. Hindi mo man nararamdaman kaagad ang Diyos, but our God will always will be with us. Ang Diyos natin ay palagi nating makakasama saan man tayo na yugto ng ating pong mga buhay. Pero imagine, mga anak ng Diyos, ang circumstansyang ito. Ito pong binasa ko John chapter 16, ay parti po yan ng paalaman o yung nagaganap doon po sa panahon ng Last Supper, mga kaibigan at mga tagapakinig, na kung saan ay pinahayag ng ating Panginoong Hesus. Imagine ang sarap ng kanilang kainan. Sila po ay maraming pinag-usapang magandang bagay. And then, the Lord Jesus Christ dropped the bomb. Isa pong expression ng ibig sabihin na siya po'y biglang may sinabi na ang lahat ay nanahimik at ang lahat ay napamaang. At alam nyo, mga kaibigan at mga tagapakinig, ang salitang sinabi ng Panginoon na ako ay hindi nyo na makakasama ng ilang panahon. Pero huwag kayong mag-alala, babalik din ako, makakasama nyo rin ako muli. Kaya yung kagalakan na merong ikangay atmosphere doon sa kainan ay biglang nagbago at naging atmosphere ng kalungkutan. Imagine, kasama nila si Jesus Christ ng 3 kalahating taon. And then on that particular night, ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi na po nila makakasama ang ating Panginoon sa mga panahon na yan. Nais ko pong sabihin sa inyo, mga anak ng Diyos, merong dahilan kung bakit si Jesus ay kailangan pansamantalang lumisan upang sa gayon ay meron po siyang gagawin habang wala siya dito sa mundong ibabaw. Pero isang mabuting bagay, mga anak ng Diyos at mga tagapakinig, na bago siya lumisan ay sinabi niya sa kanyang mga anak na iiwan ko sa inyo ang aking banal na espiritu na siyang magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Iiwan ko sa inyo ang aking espiritu na magpapaaliw o magpapalakas sa iyo habang wala ako sa inyong tabi. Today I would like to tell you, yes, wala si Jesus Christ sa atin bodily or physically, but His Spirit is within us. Ang Espiritu ng Diyos ay kasama natin magpakailanpaman. Kaya nga ang Kristiyano ay hindi pwedeng makaramdam ng loneliness. Ang Kristiyano hindi pwedeng makaramdam na siya po ay nag-iisa. Feeling lang minsan na parang nag-iisa ka. Feeling po minsan na tayo ay walang karamay. Pero ang totoo, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na iniwan sa ating lahat ay kasama natin saan man tayo naroon sa yugto ng buhay na ito. Alam niyo, mga anak ng Diyos, madali ba sa ating Panginoon na iwan ang kanyang iglesia sa pansamantala? Hindi po. Hindi madali sa ating Panginoon na iwan ang kanyang mga disipulo, sapagkat nakita na po ng ating Panginoong Jesucristo na pag siya'y bumalik sa langit, siya po ang iglesia na kanyang iiwan ay makakaranas ng grabing pag-uusig. Makakaranas po sila ng grabing tinatawag na trials. Sila po'y sasaktan. Sila po, mga kabarit ko'y huhulihin. Ang iba po'y papatayin. Nevertheless, mga anak ng Diyos, mga tagapakiniga, pinaghandaan na po ng Panginoon ang kanyang pansamantalang paglisan, sapagkat siya po ay tumiyaka na hindi man natin siya kasama ngayon, pero ang banal na Espiritu, the powerful Holy Spirit was given unto us on the day of Pentecost and was given to you when you receive the Spirit of God para meron kang forever abiding presence ng ating pong dakilang Diyos. Kaya kung ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong sirkumstansya, hindi mo dapat maramdamang manghina ka, hindi mo dapat maramdamang ikaw ay talunan, because the Holy Spirit was given unto us today for you to feel that God is with you, God is before you, God is beside you, and God is in you.
Kaya yung pamamaalam, hindi po yan madali. Sabi nga nila, mga kapatid, when you say goodbye to a loved one na namayapa, ito po, mga anak ng Diyos, mga kaibigan ko at mga kapatid, sila po ay hindi na natin makikita. Sabi ko nga sa aking homily kahapon, si Tatay Rudy, he lived the prime of his life. Siya po'y namuhay, mga kapatid, sa kanyang hustong panahon. Nakilala niyang Panginoon, nakasama niyang naglingkod ng kanyang pamilya, hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. At alam niyo ba ang ganda ng kanyang kamatayan? Siya po ay namatay habang natutulog. Hindi siya namatay na naghihirap, hindi siya namatay na nahihirapang huminga. Siya po'y namamatay habang nagpapahinga. Nais ko pong sabihin sa inyo, mahirap magkaroon ng isang loving father, loving mother, loving wife, loving husband, loving children, pagkatapos sila po ay mawawala pansamantala. But I'm here to tell you, lahat ng sa pagpapaalam ay palaging merong dahilan. Marahil ikaw po ay nandito nakikinig ngayon sa ating online broadcast, pero ang pagpapaalam sa iyo ay tungkol sa isang relationship. Ang hirap kayang magkaroon ng paghihiwalay. Kayo po ay nagsabihan na sa isa't isa na mag-move on na tayo, hindi na kita mahal. Kaya maraming mga nagmamahalan, nasasaktan, umiyak, wag naman sana kapag hindi kaya, nagpapakamatay. Sapagkat imagine, marami kayong pinagsamahan, marami kayong magagandang mga pangarap, and then one day, sasabihin ng lalaki at ng babae, tapusin na natin ang lahat ng bagay nito, paalam, huwag na tayong magkita. So maraming mga kalungkutang dinudulot ang pagpapaalam. Pero dapat yung maintindihan, may mga pagpapaalam na kailangang mangyari, sapagkat ito ay nakabubuti sa ating lahat. Sabi nga nila, ang pagpapaalam ay hindi kailanman mabuti o masama. Ang pagpapaalam, rather, lalo kapag ito po ay kamatayan, ay hindi magaan sa ating mga kalooban. Lagi kong sinasabi, mga kapatid, kapag ang tao po ay namayapa, matapos natin silang ilibing, ang unang-unang pagkakataon na mararamdaman mo na wala na ang iyong mahal sa buhay, ay sa unang gabi na matutulog ka. Na kung siya po'y naging asawa mo ng matagal na panahon, meron kang mapapansin, wala ka ng katabi. Wala ka ng ipagtitimpla ng kape. Wala ka nang tatawagin, wala ka nang kakausapin, wala ka nang mayayakap o wala ka nang makakausap. Then, doon mo mararamdaman ang realidad. Wala na pala talaga ang aking mahal sa buhay na ito. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, sa ating mga mananampalataya, ang kamatayan ay hindi kalungkutan. Sa ating mananampalataya, ang kamatayan ay hindi isang bagay na walang pag-asa. Because we know ang kamatayan ay paraan lamang ng Diyos para tayo po'y makapagpahinga. Ang kamatayan ay paraan lamang ng Panginoon para bigyan tayo ng better body, mga anak ng Diyos. Madalas ay atin pong dapat isipin na kapag ang tao po'y namamatay, lalo na kapag siya'y na kay Kristo na, ay dapat nating maintindihan, mas mapalad ang kanyang kalulugaran. At kung siya'y naghihirap dito sa kanyang karamdaman, mapalad siya ngayon, sapagat siya po hindi na magdaramdam, wala na siyang titising pananakit o karamdaman sa kanyang katawan, because God, hallelujah, has given him a rest. At sa takdang panahon, mga kaibigan, mga tagasuri ng salita ng Diyos, makakasama din naman natin ang mga anak ng Diyos. Sabi nga sa ating mga anak ng Panginoon, wala talaga tayong permanent goodbyes, kundi tayo lamang ay parang nagsasabi ng good night. Sa ating mananampalataya, walang permanent goodbyes, because yung mga mahal natin sa buhay na nauna na sa piling ng Diyos, sila po ay parang natutulog lang, at pagising nila sa pagtunog ng trompeta, magkakasama tayong muli sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Kung tayo po ay nakaranas na magkaroon ng anak na magkukolehiyo na, lalo na kapag yung kanyang paaralan ay naroon sa malayong lugar at kailangan niya munang mag-dorm sapagkat magiging magastos kung siya po'y uuwi. Mga kabarid, di ba ang hirap mga magulang magkaroon ng anak na nasa kolehiya? Medyo maayos o maganda-ganda pa kapag ikaw ay may anak sa elementary, sa high school, kasi masusundo mo pa, mapupuntahan mo pa sa kanilang paaralan. Pero mga kababayan, mga kapatid, kapag ang anak mo ay kailangang lumayo, sumandali dahil sa trabaho at sa kanyang pag-aaral, ay merong pansamantalang pamamaalam. Nais ko pong sabihin sa inyo, ang taming magagawa lamang natin ay ang sila'y ipanalangin at sila'y idulog sa Diyos na sila po
ay palaging iingatan ng ating pong dakilang Diyos. Sabi nga mga kapatid, kapag nagpapaalam tayo mga kaibigan at mga kababayan, ito ay nangangahulugan na yung isang bagay na mahalaga sa atin, na yung isang tao na mahalaga sa atin ay pansamantala na natin muna na hindi makakasama. When we say goodbye to a person or somebody, ay ating kinikilala na that something that we value or something that is essential to us is ending. Ito man ay relationship, ito man ay pag-aaral, ito man mga anak ng Diyos ay paglilingkod sa Panginoon. Ngunit lahat ng goodbyes ay palaging merong tinatawag na mabuting kalalagyan. When it was for time for the church na sila po'y nandoon sa Day of Pentecost, si Jesus ay nasa kariyan na po ng langit. Si Jesus ay muling umupo sa kanyang trono. Ay hinintay ng iglesyang pagbaba ng banal na Espiritu. And if you read the whole book of Acts, mula po sa chapter 1 hanggang sa chapter 28, mababasa nyo po, God never left His church. God never left the disciples. Sa katunayan, makapangyarihang ipinangaral ng mga disipulo ang mga salita ng ating pong dakilang Diyos. Because everywhere they go, God was with them. Saan man sila nangangaral ng salita ng Panginoon, ay sinasamahan sila ng ating pong dakilang Diyos. Anak ng Panginoon, nakikinig ka. Ikaw na nagsusuri ng salita ng Diyos, makinig ka. Hindi po dapat ka makaramdam ng loneliness. Hindi ka dapat makaramdam ng kalungkutan sapagkat kasama natin ng Panginoon palagi. Hindi mo man siya palaging mararamdaman, pero ang Diyos ay nasa tabi mo. Ang Diyos nasa loob mo nang ikaw ay tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. That's why every time you go out of your work, ikaw ay lalabas, papasok sa trabaho at ikaw ay papasok sa paaralan, you rejoice that you are not alone. Magpasalamat ka na ikaw ay hindi nag-iisa at ikaw ay sasamahan ng ating pong dakilang Diyos. When we say goodbye to a person, kapag ikaw ay nagpapaalam sa isang tao, sa isang circumstansya, ito po ay isang palatandaan that you want to move on. Alam niyo mga anak ng Diyos, lagi kong sinasabi, lalo sa inyong mga kabataang nakikinig, kung pinahayag na po ng lalaki o ng babae na ayaw na nila ang relationship sa iyo, move on. Minsan nalulungkot ako sa mga kabataan, si Sister Alice, masyadong pinagpipilitan ng sarili. Mga kabarid, magtira naman tayo ng dignidad sa ating mga sarili. Kung sabi ng lalaki, ayaw na niya, it's over, let's call it quits. Ang sabi ng babae, ayaw ko nang ipagpatuloy ang relasyon ko sa inyo. Yes, pwede mong gawa ng paraan, pwede mong suyuin. Pero kung ang bagay na ito ay panahon na para yung putulin, go on. Sabi ko nga mga kabarid, may mga bagay na sa ngayon hindi natin maintindihan. Pero sa takdang panahon, ipagpapasalamat mo na kapag ikaw ay pinili yung mabuting bagay, sa ngayon hindi mo malalaman dahil masasaktan ka muna. Pero the end result ng iyong gagawing mga pasya, malalaman nyo sa dulo ng atin pong mga buhay. Mga young people, itaas nyo naman po ang iyong dignidad. Umayaw na nga, hahabulin nyo pa. Pinaramdam na nga na ayaw sa inyo, mag-text ka pa, magmamakaawa ka pa. Lalo na kayo mga kababayan, huwag nyo pong habulin ang lalaking inayawan na kayo. Anak ng Diyos, if a relationship is over, pinag-pray mo na, sinubukan nyong ayusin. I'm talking about sa mag-sweets at iba yung karanasan ng mga may asawa. Then move on. Huwag ka muna magkaroon ng relationship. Tutukan mo muna yung pinakamagandang relationship at yan ang relationship sa harapan ng ating pong Panginoon. Marami akong young people na nakita na devastated ang buhay. Naman na pa, napabayaan ang sarili, pati paglilingkod sa Diyos ay napabayaan. Young people na nakikinig, mapalad ka na maaga mong nakita ang kanyang pag-uugali. Maaga mong nakita na hindi ka ganun kahalaga. Move on, makakahanap ka pa ng mas mamahalin ka. Mas makakahanap ka pa ng ikangay, mas ipaglalaban ka, kaibigan ko't kapatid, sa ikangay, sa isang relasyong pangmatagalan. When someone tell you, stop, pag sinabi nila, ayaw ko na, hindi na tayo magpapatuloy, then magpaalaman ng mabuti. Mag-pray bago maghiwalay. Mag-pray at sabihin, kaibigan pa rin tayo, kapatid pa rin tayo sa ating pong dakilang Diyos. Even sa church, ang hirap kaya ng paalaman. Lalo na po kapag yung magpapaalam, mapupunta sa ibang lugar, mapupunta sa ibang trabaho. Lalo na kapag yung nagpaalam, umalis, ay matapat, kalakasan ng church, kalakasan ng pastor.
And then, magpapaalam dahil po kailangan po sa work lumipat o tumira na kanilang tirahan ay nalipat. Ang hirap kaya, sapagat mamimiss mo yung kanyang pagtayo, yung kanyang pagtulong sa church. Mamimiss nila, natin mga kapatid, yung kanilang mga pagpupuri sa Diyos. Pero palagi kong sinasabi bilang pastor, sa ngayon, mararamdaman natin ang kawalan, mararamdaman natin na sila'y nawala. Pero in the long run, ay maintindihan natin, ang Diyos ay merong purpose. Na kaya pala sila lumipat dahil mas gagamitin sila ng Diyos doon sa lugar na yon. Maliban na lang ikaw ay yung anak ng Diyos na kahit pagkalayo-layo ng bahay mo, ay ikaw ay scaffolding ng gawain ng Diyos. O ikaw rather ay pundasyon. Lagi kong sinasabi sa church, mga kapatid, mga kababayan, dalawa lamang ang klase ng Kristiyano na sa church natin. And I hope, isa dito, kayo yon. Dalawang type lamang ng pagka-Kristiyano ang meron pagdating sa church, mga kapatid. Una sa lahat, mga anak ng Diyos. Una sa lahat, mga anak ng Diyos. Dapat, hallelujah, na tayo po ay maintindihan, may mga Kristiyano na tinatawag na pundasyon. Anong ibig sabihin? Sila yung tukod ng gawain ng ating pong Panginoon. Na kahit anong mangyari sa church, kahit ano pong sitwasyon, hindi niya iiwan ang church na kanyang pinagsimulan. Maliban na nga lang, katulad ng sinabi ko, malayo na talaga yung lugar, hindi na kaya ng kanyang pamilya, malaki na yung pamilya niya, may mga bata siyang maliliit, sino kaming pastor para ikaw ay pigilan? Pero meron akong alam, na meron pang sa aming church, galing pa po ng Antipolo. Yung iba, minsan galing pa ng Maynila, nakakarating sa church sa amin, sa lugar ng Malaria, Caloocan, kasi sila ay pundasyon ng church. Meron ka bang nakita, Sister Alice, na yung pundasyon ng bahay umalis? Abay, kapag umalis yung pundasyon ng bahay, babagsak yung bahay. May mga Kristiyano, mga kaibigan at mga tagasunod ng salita ng Diyos na ang katalagahan mo sa church, ikaw ay pundasyon. Na mula sa simula ng gawain hanggang ito po'y tumanda hanggang mag-rapture, nandun ka. Ibig sabihin, ikaw ay pundasyon ng gawain ng Panginoon. Pero meron ding tinatawag sa church na scaffolding. Ano naman, pastor, kung ba yung scaffolding? Ito yung mga mananampalataya na ginamit ng Diyos para pasimulan ng gawain, magkaroon ng hulma, ginamit ding leader, sabihin na natin ginamit sila para makatulong, pero dumating ang panahon, aalis din. Okay lang umalis, basta maayos ka nagpaalam, o okay lang umalis, basta maayos ang iyong puso. Mga kaibigan ko at mga kapatid, may mga Kristiyanong scaffolding din sa church. At bilang pastor, kahit scaffolding sila, masakit din sa kalooban ng puso ng tao. Sapagkat mga kaibigan ko at mga kapatid, tayo po ay napamahal na o sila'y napamahal na sa akin. Kaya nga every time na meron pong puri ng ating pong Panginoon na tayo po ay darako doon po sa tinatawag na pagpapaalam ng kapatiran, sinasabi ko muna, mag-pray ka muna. Dahil ang paglipat sa ibang church, ang paglipat sa ibang gawain na hindi yan parang laro, na pag ayaw mo na, lilipat ka, pag gusto mo na uli, babalik ka. And of course, after they have prayed, after mga kaibigan ko at mga kapatid, na sila po ay tinatawag na nakapag-pray at naramdaman nila, at naramdaman ko rin bilang pastor, na mas ikabubuti nilang lumipat, I give them my blessing. I give them my approval. And then we prayed for them sa church. Yan ang aming ginagawa. Sinasabi namin sa church, sila po, mga kaibigan ko at mga kapatid, ay darako doon at pagkatapos sila po ay atin pong ipapanalangin. Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan ko at mga kapatid, tayo po ay darating sa panahong magpapaalaman. May mga panahong hindi tayo magiging magkasama sa lahat ng panahon. Pero palagi kong sinasabi, okay lang tayong magpaalaman, okay lang tayo mga kaibigan ko at mga kapatid maghiwalay ng landas, basta magkaibigan pa rin tayo. Tayo po'y kapwa nagmamahalan, tayo po'y nagbabatian at patuloy nating ginagawa ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Now, meron akong sasabing thoughts sa inyo po na dumaraan sa iba't ibang sirkumstansya. Tinatanong mo ang Diyos, tinatanong mo ang iyong sarili, ako ba ang may problema, pastor? Bakit ako iniwan? Bakit ako inalisan? Well, ito na lang sasabihin ko sa inyo. Minsan pinapayagan ng Diyos na iwan tayo ng mga kaibigan, iwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Hindi dahil siguro hindi nila tayo mahal. Because it is God's way, mga kapatid, na dalhin ka sa ibang level ng friendship. Sa ibang level ng paglago.
Kaya minsan tinatanggal ng Diyos ang mga bagay sa ating buhay na nakapaligid, na tumitigil na sa pagpapatibay ng ating buhay, is natapos na yung purpose ng Diyos para sa kanila. And then God will bring you to other friendships. Dadaling ka ng Panginoon sa mga bagong kaibigan, maging mananampalataya man o hindi. Magpapakilala sa iyo ng mga bagong mga kaibigan, mga nasa ministry, upang sa gayon ay madala ka naman sa mas panibagong level ng paglilingkod sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Normal masaktan. Normal mga kaibigan, mga tagasuri ng salita ng Diyos, na tayo po ay mag-adjust, na tayo po ay makaramdam ng kawalan, ng paglisan ng ilan sa ating mga mahal sa buhay. Ito man ay sa kamatayan o ito man ay sa paghihiwalay ng landas. Pero isang bagay ang sasabihin ko sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, hindi ito pangmatagalan. Ang mga taong pansamantalang nawalay dahil sa kamatayan, sila po ay muling babalik at sila po ay makasama natin sa pagbabalik ng Panginoon. Sila namang ika nga pong mga OFW, mga pansamantalang napunta sa ibang mga lugar, sila po ay babalik din. Sabi ko nga, mahirap magpaalam. Pero kailangan magpaalam ang isang OFW. Dahil kapag siya naman ay hindi alis, ay hindi niya maibibigay yung buhay na meron ngayon sa kanyang pamilya. Kailangan niyang magsakripisyong magpaalam sumandali upang sa gayon mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya nandito sa Pilipinas. Ako po, naalala ko na merong isang alisang tatay ko na talagang hindi ako naghatid. Imagine, no, nagbibinataan ako ng mga panahon na yon. And as a man, I would like to have a physical father in my life. Hindi ko talaga makalimutan, mga kababayan. Talagang nagtampo ko sa tatay ko. Talagang gusto ng tatay ko, dahil photographer po yun, mag-pictorial muna kami. Mag-picture ba? Family picture bago siya aalis. Talagang pinilit pa talaga ako na bumangon. Makikita, may picture kami na malungkot talaga ako. Talagang makikita sa picture ang lungkot-lungkot ko. Umiiyak ako. Normal yun, tatay mo yun eh. Normal yun, nanay mo. Sabi ko nga, wala na akong magulang pareho. Pareho na silang nasa piling ng Diyos. At bilang anak ng Diyos at bilang anak, namimiss ko yung pagkakataong masabi ko sa magulang ko na mahal ko sila. Namimiss ko yung pagkakataon na yung aking magulang ay mayakap ko, yung aking magulang mabilang ko ng paborito nilang pagkain. Madalaw sila sa bahay doon sa Kogyo. And siyempre, pag may kalungkutan, may mga pinagdadaanan ding problema, naghahanap ako ng magulang na baka kaiyak ba ako ng malaya sa kanila. Wala na po akong ganun. Kaya kayong may mga magulang pa, may tatay, may nanay, cherish every moment na kasama natin ang ating mga buhay na magulang. Sapagkat darating ang panahon, magpapaalam din po yan sila. At ikaw na lamang at ng iyong pamilya o anumang bagay meron ka sa iyong buhay, ang makakasama mo sa iyo pong ikangay buhay na nalalabi. Kaibigan, ang magpaalam ay nakakatakot. Goodbyes can be also scary. You know why? Sapagkat hindi mo minsan masasabi kung yung nagpaalam ay babalik pa na buhay. Lalo na yung mga sundalo, lalo na yung mga pulis. Kahit na yung mga pumapasok sa trabaho, kailangan pinagpiprayan. Sapagkat may mga kaibigan o mga mahal sa buhay, pag umuwi, ay hindi na po buhay. Naalala ko yung isang napanood kong video. Mga anak ng Diyos, na sila po ay lungkot na lungkot. Grabing iyak nung nanay. Kasi nagpaalam ang anak, aalis ako sandali para mabigyan kayo ng mabuting kinabukasan ng aking mga kabalit. But this time, umuwi ang kanyang anak, isa ng bangkay. Kaya grabing iyak doon pa lamang sa airport. Dalang paalam, mag-iingat ang paalam, bibigyan sila ng magandang buhay. Pero pag uwi, isa na siyang bangkay. Kaya hindi madali ang pamamaalam. Sapagkat hindi mo alam kung pag uwi ba niyan ay patay na. O dili kaya'y may nagbago na sa kanya pag siya'y umuwi. That's why we need to pray for our loved ones every time na sila ilalabas ng ating mga bahay. We need to pray for our husbands, our wives, our children kapag sila papasok ng paaralan. Sapagkat sila po ay para ingatan ng Diyos. Naalala ko yung isang magulang na iyak ng iyak. Nag-iisang lalaki pa naman ang anak. Grabe ang iyak niya dahil alam niya, uuwi ang kanyang anak galing sa paaralan, pero ang masamang balita, pulis ang dumaan. Ang sabi niya, tatay, nakakalungkot na balita, punta kayo sa punerarya. O paano
Punerarya, pauwi ng anak ko. Opo. Habang sila'y tumatawid, sila po ay nasagasaan ng nawala ng kontrol na jeep, patay na po ang inyong anak. Di ba ang hirap nun? Hinalikan ka ng anak mo, kaninang umaga, papasok sa paaralan. Expected mo, galing ka sa work, pag uwi mo, ang uwi ng anak mo, hindi na po siya buhay. Siya po ay patay na. Kaya hindi madaling magpaalam. Hindi madaling mag-goodbye. Sapagkat maraming pwedeng mangyari bago po ang lahat ng mga bagay. Now, si Jesus Christ, bago tayo maubusan ng oras, sinabi po niya na kailangan niyang umalis pansamantala. Sabi po niya sa John chapter 14 verse number 1, "In my Father's house are many mansions." Sa bahay ng aking ama ay maraming kaluluguran. Na ako'y pumaroon doon, sabi niya, upang may paganda kayo na magandang lugar. At kung tapos na ang lahat, babalik ako. At kung saan ako ay naroon, ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay makakasama ko rin kayo. Aywan ko po sa inyo, ako nasasabik na ako makita ang Panginoong Hesukristo. Gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang pasalamatan. I thank God for Him believing in us. Pinasasalamatan natin may Diyos na inibig tayo ng walang kondisyon, that believed in us. Yun ang ating muling makakasama sa takdang panahon sa kanyang nalalapit ng pagparito. Si Jesus Christ ay pansamantalang umalis. Sabi niya, para maihanda po kayo na magandang lugar doon sa aking kaharian. Sabi ko nga sa inyo, sa oras na ito, habang nangangaral ako, habang ako'y nagtuturo ng Word of God, tinatapos na ng Panginoon ang langit. Tinatapos na ng Diyos ang iyong mansyon. Tinatapos na ng Panginoon yung lalakaran mong kalsada na lantay na ginto. Tinatapos na ng Panginoon ang mga bagay na makapagpapasaya sa doon sa piling ng ating Panginoon. Konting pagdidiis lang, mga anak ng Diyos. Kung may nakikinig ditong anak ng Diyos, ikaw ay maraming pasanin, maraming tinatawag na iyak sa mundong ito. Konting tiis na lang, babalik na po ang ating pong Panginoong Hesukristo. It's hard to say goodbye for the Lord Jesus Christ. Dahil iiwan niya sumandali ang kanyang church, iiwan niya sumandali ang kanyang 12 apostol, pero hindi nangangahulugang umalis siya, ay pinabayaan niya ang kanyang iglesia. Iniwan niya ang kanyang espiritu upang sa lahat ng panahon na yon, nakita natin, they became a powerful witness of the Lord Jesus Christ by healing, by miracles being done by their hands. Kaya kung ang mga apostol ay sinamahan ng Panginoong sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ay gayon din ang gagawin ng Panginoong Hesus. Bakit tayo hindi nananatiling malungkot? Bakit tayo hindi nananatiling walang pag-asa? Sapagat alam natin ang isang katotohanan, kasama palagi natin ang ating pong dakilang Diyos. No, meron akong iiwan sa inyong kaisipan. Kailangan tumaas ang antas at level ng ating paglilingkod sa Panginoon. Na dapat ang tingin natin kay Jesus ay hindi lamang kaibigan. Dahil ang tipikal na pisikal na kaibigan, mga anak ng Diyos, iiwan ka. Huwag mong ituring ang Panginoon na isang kaibigan. Ituring mo palagi ang Diyos na Diyos. Let God be God. Dapat nating maintindihan, ang nawala lamang sa ating piling ay ang katawan ni Jesus Christ. But He is ever present to His presence. Nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Habang pinupuri mo siya, mararamdaman mo siya. Dito po sa booth, alam nyo ba, nararamdaman ko ang Panginoon. Habang nangangaral ako ng Word of God, may kagaanan at kagalakan sa puso ko. Why? Because I know the Lord is with me. Ang Diyos kasama ko. Ang Diyos kasama mo. Ikaw ay naglalakbay sa oras na ito. Huwag kang mangamba. Ang Diyos kasama mo sa iyong sasakyan. Kasama mo siya sa aeroplano. Kasama mo siya sa barko. Kasama mo siya sa anumang sasakyang meron ka ngayon. Kasama natin ang Diyos. At kailan pa man, di niya tayo iiwan. Sabi ko nga, pag iniwan tayo ng Diyos, kahit konting saglit, Sister Alice, dadaluyong kagad ang atake ng diablo sa buhay natin. Kahit saglit lang tayong iwan ng Panginoon, tayo ay agad-agad dadaluyong ng baha ng mga sumpa ng diablo. Pero sinabi ni Jesus kay Pedro isang araw, Pedro, pag lumakas ka na, palakasin mo ang aking mga anak. Pedro, ninanais ka ng diablo na ikaw ay maliglig. Pero sabi ni Jesus, pinanalangin ko ang iyong pananampalataya para hindi ka mabuwal. Paano ka malulungkot kapag alam mo
na yung Jesus na nasa langit iniisip ka. Gusto ko pong sabihin sa inyo kung papaano ng magulang na nawalay iniisip ka, kung papaano ang isang anak na lumabas ng bansa iniisip ka, how much more ang Panginoong Jesus. Yes, nasa langit siya ngayon, nakaupo sa kanyang trono. Pero alam mo ba, palagi kang laman ng isipan ng ating pong dakilang Diyos. Kaya huwag mong iisipin kailanman na ikaw ay nag-iisa at ikaw ay pinababayaan ng ating Panginoon. Kaibigan, tanggapin mo, someone said goodbye to you. Sa pamilyang Sarte, nagpaalam na pansamantala si Tatay Rudy. Pero ito'y pansamantalang goodbye. Sabagat para lang siyang natutulog. Sa takdang araw, babangunin siya ng Diyos. At siya po'y ating makakasama, magpasawalang hanggan. May anak ka ba? May asawa ka ba? Na pansamantalang nagpaalam dahil bumunta ng ibang bansa, konting tiis lang. Para ito sa iyong kabutihan. Para ito sa ikakasaganan ng iyong pamilya. Uuwi din po yan. Kaibigan at kapatid, kung may mga bagay at mga tao sa buhay mo, nagpaalam na sa inyo, ito man ay isang relationship, hayaan mo ang Panginoon. Ang mahalaga, buo ka pa. Ang mahalaga, ang Diyos. Sinasamahan ka. Hindi ka iiwan ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Nabagamat nandito kami sa mundo na pamamaalam. Nandito kami, O Diyos, sa mundo na kung saan kami po, Panginoon, ay nasa kalagayang hindi kami magtatagal sa mundong ibabaw na ito. Ang iba'y mamamatay, ang iba'y aalis, ang iba'y lilipat ng ibang lugar. Kung kaya't palagi mong patibayin ang aming mga kalooban, na kung mangyayari ang mga bagay na yon, ay magkakaroon kami ng matibay na kalooban na nanggagaling sa iyo. Natatanggapin namin ang kamatayan, natatanggapin namin ang pansamantalang paglisan, at tatanggapin namin ang pagtatapos ng isang relasyon na mayroong pong karangalan. Basta ang mahalaga, nananatili kami sa iyo. Panginoon, sino man dito heartbroken na nakikinig, siya po ay grabing devastated dahil po sa paghiwalay sa iba-ibang karelasyon, lalo na po sa magnobyo at magnobya, o ito isang failed marriage. God, abutin mo po sila, ang aming tagapakinig, na sa oras na ito, na kailangan mangyari ito, na sila po ay magkaroon ng ganyan munang temporaryong paghiwalay. God, tulungan mo silang mabuong muli. Tulungan mo silang maayos muli. Ngunit kung sa magkatipan ay kalooban mong ganap na silang maging magkaibigan na lang, pasalamatan pa rin nila ang isa't isa na nakilala nila ang bawat isa at sila ay pwedeng magpatuloy dahil may mas magandang bagay pa ang mararanasan nila sa bagong buhay na ipaparanas sa kanila. Father God, sino man ang nalulungkot, sino man ang nalulumbay, aliwin mo sila sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa oras na ito. Salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong katapatan na patuloy pong dumadanas o ika ngay nararanasan namin sa aming pong mga buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Espiritu Santo na aming Diyos, aliwin mo palagi ang iyong mga anak sa lahat ng panahon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Purihin ang ating pong dakilang Diyos na buhay. So salamat sa biyaya ng Diyos. Tayo po'y dumating na naman po sa pansamantalang pamamaalam. Pero magkikita tayong muli sa araw uli ng Miyerkules. Now, sa nagtatanong saan matatagpuan ang aming bahay sambahan, Touch Ministry Center Church. Ito po ay sa number 34 Meramonte Subdivision, Barangay 180, Malaria, Palengke, Caloocan City. Malapit lang po kami sa Immaculada Conception College, Malaria Palengke, Malaria Jollibee, at sa lugar din po ng Metro Plaza Mall. Andiyan po ang aking cellphone number, 0995-843-7149. At sila po, mga anak ng Diyos, ay pwede kayong kumontak dyan para malaman nyo po kung saan kayo at saan po kayo pwedeng matulungan o mapagministeryohan. Pinapaalala ko rin ko po ang MCK Flower Shop. Ito po yung pag-aari po ni Sister Merly Balgoma. Sila po ngayon ay nasa La Union at nagbabakasyon. Tapa lang magbakasyon sila dahil sila po yung pinagpala ng Diyos at para makapag-enjoy din naman sila sa mga pagpapala ng ating Panginoon. So ang MCK Flowers ay available po sa lahat ng SM Grocery Outlets at iba pang mga department store o grocery na meron po dito sa Metro Manila. Bumili po kayo ng magagandang bulaklak nila dahil hindi lang nyo natutulungan ng kanilang business, ay nakakatutulong po kayo para may palaganap ang salita ng Diyos. Alright, happy listening, Brother Saldi Gomez, Sister Elba Cho,
Alright, Sister Marife Añasco Morales, Sister Maria Fe Jaime Geneva, Sister Lenny, nakita ko rin po siya, si Brother Richard Bautista. Salamat po sa inyong pakikinig na sa mga oras na ito. Sister Ellen, salamat din po sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat tayo po ay patuloy na iniingatan ng dakilang Diyos sa atin pong mga buhay. Hello, Sister Terry Franco from California. Salamat po sa pakikinig at sa iba pa nating mga patuloy na gaantabay. Alright, happy listening, Pastor Edlen Verano. Alright, Brother Erwin Armenta, Sister Joy Pamintuan, Brother Ben Horjem De Leon, Rochelle Reyes, Sister Yoyet Reyes, Sister Vanji Reyes, at yung Save More Refill. Alright, salamat, nakikinig po ang mga taga Save More Refill. Pagpalain kayo ng Panginoon, nawa ay nai-promote ko ng tama ang inyong negosyo. Again, narito po ang inyong lingkod, Pastor Alvin Gumba ng Touch Ministry Center under the United Pentecostal Church. Hello, Sister Nanay Teresa Bayanin Tiglao. Thank you for acknowledging po na kayo ay nakikinig. So, narito po ang inyong lingkod, Pastor Alvin Gumba. Pansamantala lang namang nagpapaalam. Pero babalik sa biyaya ng Diyos sa Miyerkules, Huwebes at Biyernes sa pagpapatuloy nating pagbabahagi ng kabutihan ng ating Panginoon. Again, bye-bye for a while, but see you sa ating mga kapatiran sa TMC. Mamayang gabi, 6:30, meron po tayong prayer fellowship. God bless you mga kapatid. Happy weekend sa lahat. Amen. Say breakthrough, breakthrough, breakthrough. Do you believe He's the God of your breakthrough tonight? Do you believe that He still heals, He still delivers, He still makes a way out of no way? Do you believe in the God of your breakthrough? Yeah, yeah. Hey, hey. I believe you're going to have a breakthrough tonight in this. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship. When I live, glorify your name. When I dance, when I shout, you are the God. Hey, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God. Breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live, Lord. Yeah, yeah, you are the God of the breakthrough. You are the God. And when I can't see my way, and I really don't know what to do, yeah, breakthrough, Jericho walls fall down. I'm gonna praise you. Are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough when I worship, breakthrough when I praise, breakthrough when I lift and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout.